What's up sa inyong lahat? So another day, another video na naman. So ngayong araw, meron tayong ilalagay sa ating motor. At ito yung easy pull clutch. Hindi ko alam kung anong tamang tamang tawag doon. Sa pangalan niya, yes, gagawin niyang mas easy ang clutch mo. Dito sa Dominar UG2 actually is malambot na yung clutch niya. Pero what if palalambutin pa natin, di ba? So ang reason kaya ako papakabit yan is nagpalagay kasi ako ng handlebar riser. Dahil doon kapag nakalingon yung aking manubela all the way sa left, medyo mataas yung clutch ko. Hindi katulad sa right na which is normal lang. Ang dahilan is nahila yung clutch cable ko dahil sa pag-angat nung handlebar. So sinuggest sa akin na bili daw ako ng mas mahabang clutch which is pang NS200. Sabi sa GC, hindi naman daw recommended na palitan yung clutch ng Dominar kasi matibay na. So since matibay na, gagawin ko na lang is parang extend ko na lang siya ng konti. So gaya ng sabi ko, di naman actually necessary na lagay ito since meron naman tayong slipper clutch. Yung slipper clutch kasi, yun yung feature ng motor natin na hindi maglalak yung ating rear wheel kapag tayo ay galing sa high gear or mataas na gear and then pupunta tayo sa mababang gear. So pag walang slipper clutch ng isang motor, naglalak usually yung gulong sa likod. So dahil sa slipper clutch, kaya malambot ang clutch ni Dominar, hindi katulad sa ibang mga big bike na 400cc. Gusto ko matry sana kung what if palalambutin ko ba, di ba? And makakatulong yun sa pag level ng clutch ko. Hopefully. May pupuntahan tayo ngayon, yung kaibigan ni Papa na isang matagal ng mekaniko dito sa amin. And syempre, pinagkakatiwalaan na namin. Kaya naman install to mag-isa, pero may mga bagay kasi na kailangan i-consider muna. Like, yung pagkaka-install dapat tama. Kasi pag hindi tama, pwedeng masunog yung clutch cable nyo and masira. So iba pa rin yung merong naka-assist na talagang may alam sa mga motor o sasakyan. Ngayon, tatry ko siyang i-video habang ginagawa. So ayun, voice over tayo. So ang first step is inalis namin yung handguard doon sa may clutch. Kailangan lang tanggalin yung dalawang bolt sa handlebar and then yung isang screw sa may baba ng clutch. Inalis muna namin yung tornilyo doon sa may clutch. Pagkatapos alisin ang tornilyo, pinakita ko sa mekaniko kung paano siya ilalagay doon sa ating easy pull clutch. So ayan nga dito, tinatry namin alisin yung clutch cable sa mismong engine kasi since sobrang hatak na niya, nahihirapan kaming ilagay yung ating accessory. Pero ang ginawa namin is niluwagan na lang namin yung screw doon sa main engine and then hinila na lang namin pahaba yung clutch doon sa may handlebar. Pagkatapos, makikita nyo sinukat namin kung paano siya lalabas doon sa ating easy pull. Just take note, bago nyo ikabit yung ating easy pull, alisin nyo muna yung rubber na nakadikit doon sa ating clutch cable patungo doon sa ating clutch. Yung rubber na yun is yung block na malaki. And then ayun na nga, sinukat namin lahat at tinesting muna kung okay ba yung system. And dito na rin namin nilagay yung rubber na sinasabi ko kanina na item. Ito. Pagkatapos hinila-hila nila para makita kung smooth ba talaga yung pagkahila ng clutch mula sa engine. And sinabi ko rin na kailangan lagyan ng oil or pwede rin langis para hindi agad masira yung ating easy pull. Kung makikita nyo, nilagyan namin itong tatlong part na to kasi kailangan yan malagyan ng oil kasi lahat ito gumagalaw. Pagkatapos ibabalik na namin yung tornilyo sa may clutch and isasabit na namin yung clutch cable ng ating easy pull sa ating clutch lever habang yung isang mekaniko is nandoon sa clutch engine kung saan nakadikit yung clutch cable at engine and ina-adjust niya yung clutch para masukat namin. At ito na nga, kung makikita nyo, binabalik na namin pa unti-unti. Medyo challenging lang kasi nakaharang yung rubber doon sa main screw pero nagawa naman ng paraan. Inuusog ko na lang yung mga cable na nakaharang
kasi mahirap mag-work na may nakaharang. So ito na nga, ito ang ating finished product kapag na-install na. Kung makikita nyo, yung clutch cable na mula sa engine is nandoon na sa kabilang butas, doon sa may taas ng ignition, since humaba yung ating clutch. At yun na nga, pagkatapos dito ina-adjust kung gaano kataas yung clutch, and make sure na meron siyang clearance from the engine and clutch cable at least 2 mm para hindi masunog yung ating clutch. So pwede kayong gumamit ng dalawang tools para masigipan at ma-adjust ang clutch cable. So dito na nga hinihigpitan na, and then pagkatapos make sure na iti-test drive nyo muna kung okay na ba yung taas ng clutch para sa inyo. So ganun lang, medyo challenging lang talaga ng konti, pero advice ko pa rin is magpatulong kayo sa mga expert. So ayun na, all good na lahat. Binabalik na naman yung takip at i-screw na lang yan, madali na lang yan. So pagkatapos nito is test drive, and chinek namin kung okay na ba yung gaano kataas yung clutch at kung gaano kataas ang engage nito sa engine. So yun lamang po, back to the video. So ayun guys, tapos na tayo mag-install ng ating easy clutch. Easy clutch na natatawag ko. So ayun, isa sa mga reason kaya hindi ako nag-gloves kasi para talaga ma-feel ko gano'n kalaki yung changes. Kasi pag naka-gloves kasi meron siyang konting cushion sa daliri. So ayun, binidyo ko kanina sa cellphone ko kasi naiwan yung helmet ko dun sa una kong pinuntahan sa drop-off. Ayun, base sa video, kita nyo naman sa video, medyo may slight complicated yung pag-install dito sa Dominar UG2 kasi since tumaas yung clutch natin, medyo nahahatak talaga yung clutch sa engine. Kaya tinry namin i-adjust dun sa ilalim sa makina, pero parang meron siyang lock kaya hindi namin maalis. So ginawa namin, hinila na lang namin. And yun nga, ayan, kita nyo naman sa motor natin, medyo nakahinga na yung clutch. Pareho na yung taas sa baba ng clutch sa left saka sa right. And Diyos ko, parang wala akong clutch. Yun lang, magka-clutch ako na isang daliri walang problema. Yung malambot na yung clutch mo, pinalambot mo pa. And noon pag wala akong gloves, sobrang sakit sa kamay. Saka siguro dahil ngayon na lang ako ulit nag-clutch na motor, so recommend ko siya, pero ma-advise ko is patingin nyo pa rin sa mga expert. Yung pinuntahan ko kasi since elementary pa lang sila nagmumotor na sila, kaya alam nila yung pasikot-sikot sa motor, saka kung gaano kadaming clearance yung kailangan sa clutch. Kasi guys, kapag walang clearance yung clutch sa engine, gaya ng sabi ko kanina, masusunog yung clutch. So para sa lagi naka-engage nun kahit hindi ka gumagamit ng clutch. Kaya napakalaga na meron kang kasamang expert na gagawa. And kung ikaw naman na expert and gusto mo lang makarinig ng feedback sa easy clutch, ayun, super recommend siya. Talagang parang hindi na ako nagka-clutch. Sobrang lambot. So sorry sa camera, sigurado basa na yung lens. Dito ko natatapusin yung video. So I hope na gustuhan nyo yung maliit nating pag-install. And sa susunod na video, kapag nagka-time ako, hindi man sa susunod, sa future, i-feature ko naman yung iba pang accessories na nilagay ko dito para naman sa mga katulad nating motor, baka may gustong ilagay. Maraming salamat po sa mga nanood. At sorry, medyo nakakatagal yung mga vlog natin kasi may mga emergencies and mga priorities tayo na kailangan unahin. O diba, priorities na, unahin pa. Ayun, thank you so much po. Kung sa YouTube ka nanonood, please like and subscribe to my YouTube channel. Hit that notification bell para maging updated kayo sa ating future videos. At kung sa Facebook naman, like, share. At kung sa Facebook naman, follow, like, and share para mas dumami pa tayo. So maraming salamat. Ingat palagi at ingat sa ulan. Jorban out. Peace.